nagkasalimuang. Makatawa ka ba, no? Mahimuot ka mga higala ba kay wa na good na mao. No? Wala dyan na mao mga katropa si Auntie Claire. Ang iya ko no, nag-research ko no siya. Paminahon doon na to dong may paliog dong. Oh. XFM Katropa. So, ang mga issue pong ito, marami pa po siyang dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taumbayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip. Iyang kwarta? At itong taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd. Kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Wala ganing alam na imong presidente sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro yung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Yan po. Halagi di man siya presidente. Sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake na student vouchers na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad sa bayan. Yusek, Senator Risa recently said. XFM next dong. Next kanang sunod video ilahos na para mahuman ang iyang video. Samok ang video ha. Sige, next. Yusek, reaction lang din ng Malacanang. Ang pag-anunsyo po ngayong ka-early ni BP Sara ng kanyang presidential bid para sa 2028 ay isa po daw strategic political move na layong i-shape yung public perception. Probably po humihingi siya ng suporta at maibaba yung impact sa impeachment complaints laban sa kanya. Reaction po. Kaya nga po sinabi natin isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili na interes. Hindi ang taong bayan. So yun lang po ang nakikita natin kung bakit kaya kailangan niyang magdeklara na siya ay tatakbo na sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Nganong problema na ni magmudeklara siya? Mahadlok ka? Alas 8:32 na magaygalantag na sa ato ang pagpanagubanuban. Nayo sa ka-video dong kadtong mga baha sa Davao daw. Iyang gipakita mga katropa. Agig tubag niya. Ingon siya nga dili ang iyang pagsuporta kang BBM ang angay ipangayog pasaylo. Kay maayo magresulta daw ang Pilipinas nga si BBM ng presidente, maayo ba? Kay gabi man daw trabaho sa Pangulo. Pero ang pangutana ron, sige magtrabaho quote and quote kuno ang Pangulo. May ngutana ko, nganong di man ninyo madawat ang presidente be? Ikaduwa, nganong man ninyo na-feel ang ingong gitrabaho? Unsa may mga gitrabaho diya pagpanindot, pagpagaan sa kinabuhi sa mga Pilipino. Sunod na sa pangutana nako ninyo may galang na minoron, nigaan ba ninindot ba inyong kinabuhi? Bagong Pilipinas man kani, bago na ba ang inyong Pilipinas? I mean ang inyong kinabuhi ba?
kabahin man ta ng bagong Pilipinas, maayo na ba ang dagan? Kaduha mga higala. Angay ko na mga si BP Sara pasaylo sa mga AJK. Time pasa mga higala. Napamatud-an na bagyod sa korte nga kini tawagon gyud ni mga higala nga extrajudicial killing. O kini mga higalang gitawag nga AJK is a fabricated term nga gigamit mga higala sa mga kaatbang or kalaban kritiko ni Digong aron mga higala nga i-demonize ang iya mga higalang war on drugs. Kato sang klaruhon. Ang korte ba has any court in the Philippines nakapagula na ba mga higalang desisyon verdict or any court mga higalas Pilipinas nga naggamit sa term nga indeed those people nga namatay mga higala is been labeled as namatay through extrajudicial killing mga kaigsunan. Doon na ba? Doon na ba yung korte? Dili ta magbase sa korte sa Pilipinas, dili ta magbase ng ICC. Kaya dili pwede nga ang balaod sa Pilipinas o ang ato mga higalang mga pamalaod sa Pilipinas pulihag ICC. Kaya way nada na. Inutil na may higalang nga klase. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.